Mabuti po ang Diyos, tapat po ang Diyos, at makapangyarihan po ang Diyos para purihin natin siya at pasalamatan. At samahan niyo po ako na basahin ang Psalms 9 verse 1 to 2. Ang sabi po dito ay, I will give thanks to the Lord with all my heart, and I will recount all of your wonderful deeds. I will be glad and exalt in you. I will sing praise to your name, O Most High. Purihin po natin ang Panginoon. Salamat po, Lord, sa kabutihan mo, sa kamangha-manghamang mga gawa. Salamat po, Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Let's Lord, we worship you, Lord. Hallelujah.
iyong dakilang katapatan, Panginoon. Napakabuti mo, Lord. Tapat ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya marapat lang, Panginoon, na papurihan ka namin, Panginoon. Tanggapin mo, Lord, ang aming papuri, Panginoon. Tingnan mo, Lord, ang aming mga puso, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kamatay sa aming puso, sa aming buhay. Puri pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatian ka. Minsan pa, Lord, katapatan mo, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatian ka. Panginoon, kayo'y huli mo sa akin. Ikaw lamang ang nanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Patuloy ka namin papupurihan, Panginoon. Patuloy ka namin itataas, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ibigay namin, Panginoon, ang pagsambang wagas, Panginoon. Ang papuring wagas na karapat-dapat lang na ibigay sa iyo, Panginoon. Kasi mabuti ka, Lord. Kasi tapat ka. Kasi, Lord, mabuti ka sa mga buhay namin, Panginoon.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. At kamusta po kayo? Salamat po sa ating Panginoong Kristo sa Kanya pong pagsama sa atin. Patuloy po niya tayong pinalalakas sa bawat araw. At ngayon pong unang araw ng linggo or first day of the week ay tayo po ay muli nakakapag-worship sa Panginoon, nakakapag-tipon sa ating pong mga pamilya, at sama-sama po nakakapakinig at nakapag-aral po ng salita ng Diyos sa gato pong pamamaraan. Purihin po ang Panginoon. Ang title po ng message ng Panginoon sa atin sa araw po na ito is about the things that we need in these times or in these last days. Ito po yung mga bagay na kailangan natin sa panahon natin ngayon, na hinaharap natin, at especially sa mga huling araw po ng kapatid. Lagi po natin tatandaan na ang last days ay matagal na pong nagsimula ang huling araw. Ito po ay nagsimula pong dumating ang banal na Espiritu sa buhay po ng mga apostol noong time po ng Pentecost. Ay sabi nga po ng Panginoon, in these last days, I will pour out my Spirit. So ito na po yun na po yung simula nung huling araw po na sinasabi po ng ating Panginoon. Nabanggit nga din po sa Biblia na habang ang mundo po ay nagkakameron po ng kaguluhan, lalo pong parang nag-i-increase ang mga kasamaan, ay doon naman po napapalapit yung pagliligtas po ng Panginoon. So, bahagi po ito ng mga huling araw. At kaya po ang mensahe po ng Panginoon sa atin ay ang mga bagay na kailangan natin sa panahon natin ngayon o sa mga huling araw, dahil ito po yung mga talagang ating mararanasan. Unti-unti natin na-experience at talagang masasabi natin na parang we are getting nearer, or this is the last days. Masasabi po natin ganun po. At ito po yung isa sa mga bagay na ating pong pag-aaralan, is about yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sa mga huling araw po na ito, ay isa sa mga pwedeng mawala sa atin is our love for the Lord. Ito po yung pag-aaralan natin sa umaga nito, ang ating pagmamahal sa Panginoon. It can be lost in these times, especially lalo na po sa paglapit po ng mga huling araw. Dahil nga po sa ganitong pangyayari na tayo po ay hindi nakakapagtipon face-to-face, tayo po ay hindi nakakapagkita-kita, lalahanin po natin na ang pagtitipon or fellowship na ginagawa po ng mga apostol kung sila ibabaan ng banal na Espiritu ay kanila pong pinoproclaim or tinetestify, sila po yung nagpapalakasan, pinoproclaim nila ang Panginoon, pinag-uusapan nila ang Panginoon with gladness and sincere hearts. So ganun po ang kanilang mga buhay, at sa panahon po natin ngayon ay hindi po natin siya ganun nagagawa, especially ang ating pong paglilingkod sa mga kapwa. Kasama na din doon ang paghahayag po ng salita ng Diyos. Ay ito po yung mga bagay na pwede pong magbigay sa atin ng panlalamig. Kaya kung hindi po tayo aware at hindi po natin babalikan ng mga ganitong pangaral, mga ganitong pag-aaral, ay pwede po tayong manlamig po sa ating Panginoon, sa ating relasyon sa ating Panginoon. Tinuturuan po tayo ng Panginoon sa kanyang salita sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let
let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Atin daw pong sikapin na mapukaw ang damdamin ng bawat isa. Paano po, sa papanong paraan, sa pamamagitan po ng ating pag-iibigan, brotherly love, and at the same time, sa pamamagitan ng ating good deeds or mabubuting gawa. So tayo po ang gagawa nito sa ating magkakapatid upang tayo po ay patuloy na maging matatag din po sa mga huling araw na ito. Sabi po ng Panginoon, let us not give up meeting together. Huwag po tayong mapagod, huwag po tayong magsawa, o huwag po tayong manghinawa na magtipon-tipon. Kahit po sa gantong pamamaraan, sa gantong pagkikita, ay atin pong i-consider sapagkat lalo na po na nakikita natin na ang mga huling araw o ang pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na. Let us encourage one another, mga kapatid. Tayo daw po ay patuloy na magpalakasan sa bawat isa. At ngayon nga po, dito po sa panahon natin ngayon, na sabi ko nga po ay paano po natin magagawa yung mga gantong bagay. Kaya po tayo may tendency na manlamig. Sapagkat hindi natin magawa yung mga gantong pinag-uutos ng Panginoon, napipigilan tayo. Especially po kami, na hindi po namin magawa yung mga gantong tungkulin o ganito pong ipinapagawa din ng Panginoon sapagkat kung physically or face-to-face ay medyo mahirap po sa panahon din po natin ngayon. Kaya po, sabi ko nga po, ay atin pong isa sa mga bagay na kailangan po natin na malaman na huwag po natin mapabayaan sa mga huling araw na ito is yung ating pag-ibig sa ating Panginoon. At ito nga rin po yung sinasabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 24 verses 12 to 13. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Ito po yung sinabi ng Panginoon specifically sa kanyang mga alagad nung ang mga alagad po niya ay nagtanong kung ano po ba yung mga signs ng mga huling araw. At dito po sinabi ng Panginoon yung mga signs na magaganap. At sabi nga po ng Panginoon, because of the increase of wickedness. Dahil nga raw po sa pag-increase ng kasamaan sa mundong ito ay marami po ang manlalamig. Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Kaya kapatid, napakaganda po na tayo po yung napapalahanan ng salita ng Diyos upang ating ma-check ang ating sarili. Maging pamantayan po natin ito. Hindi pa po tayo talagang totally dumadating sa mga ganito pong sinabi po ng Panginoon specifically, ay ang ilan po sa mga signs na sinabi ng Panginoon na hindi pa po nangyayari. How much more kung ito po ay tuluyan na po magaganap, mas lalo pong sasama ang pangyayari sa ating mundo. Huwag po natin expectin na mas lalo po itong bubuti, mas lalong gaganda, ito po ay mas lalong sasama. Habang nilalapit naman po ang pagtutubos ng Panginoon sa mga tao pong nag-aantay sa Kanya, sabi po ng Biblia. So kaya po makikita po natin dito yung salita na the love of many will grow cold. Napakahalaga po nito. Atin pong i-check ang sarili kung ang ating pong pagmamahal sa Panginoon ay inalalamig na ba. Dahil nga po, sabi ko nga po mga kapatid, sa mga ganito pong klaseng setup, ganito pong klaseng mga pagtitipon, hindi po natin magawa. Yun talagang mga nakasanayan po natin. Napipigilan po tayo. And there are many deceptions in these times. Sabi rin po ng Panginoon, darating po yun. Na marami po ang mga deceptions na magaganap. At kaya po mga kapatid, ay ang ating pong pag-ibig sa Panginoon ay pwede pong manlamig. How much more pag dumating na po tayo dito sa mga sinasabi po na signs talaga ng Panginoon, na mas marami pa po magaganap. Kaya po mga kapatid, ito po yung pagkakataon atin pong muli ay pag-aralan yung mga ganitong bagay. So naging bunga po ito ng aking pong personal na Bible reading. At ito nga po yung sinabi rin po ng Panginoon sa kanya pong sulat
mismong sulat po ng Panginoon sa Revelations, chapter 2, verses 1 to 4, nasulat po niya sa church in Ephesus. So atin pong saglit na basahin. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. So, alam naman po natin na ito po ang Panginoon na tinutukoy po dito ni John the Beloved. Sabi nga po ng Panginoon, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tasted those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. Dito po sa mga mababasa po natin na katangian o sinabi po ng Panginoon sa kanyang iglesia sa Ephesus, masasabi ko po na ito po ay napakagandang katangian ng kanya pong iglesia. Masasabi ko na po ang isang iglesia ay may ganito pong katangian, may masasabi kong parang isa na pong ganap, isa na pong modelo, isa na pong ehemplo or example. At kung atin pong isa-isa ay makikita po natin na masasabi natin na may pagpagba siyang kulang. Una, sabi po ng Panginoon, I know your deeds, your hard work, and perseverance. Sila po ay talagang nagtatrabaho para sa Panginoon. Mas meron po silang labor, meron silang work, at nagsusumikap at pinagsusumikapan po ito. Kung makikita po natin, doon pa lang po ay meron na po silang example na pagdating po sa Panginoon o sa paglilingkod sa Panginoon ay masigasig po. Pangalawa ay makikita po natin ay sinabi po dito na I know that you cannot tolerate wicked men. That you have tasted those who claim to be apostles but are not and have found them false. Hindi po natin tolerate anumang kasama ang ginagawa ng tao. Na-discern nila ang isang tao na nagkiklaim na isang apostol ng Panginoon pero hindi pala at yun pala ay mga bulaan. So ganun po sila. Alam po nilang katotohanan. Hindi po sila pwedeng linlangin. Hindi po sila pwedeng ma-deceive o madaya ng mga ganito pong klaseng tao na nagpapanggap. Sunod po ay sabi po dito, you have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Ang ganda po mga kapatid na talagang sila po ay nagsusumikap nga po at nag-endured na po ng hardship sa pangalan ng Panginoon. Nagbata na sila ng mga paghihirap dahil po sa pangalan ng Panginoon at hindi po nagsasawa, hindi po tumitigil, hindi nanghihinawa, hindi napapagod, have not grown weary. Kung titignan po natin mga kapatid, outwardly, ay grabe po ang kanila pong mga katangian ito. Kung gagawin po natin itong pamantayan sa ating mga sarili, ay do we persevere or do we endure hardship for the name of the Lord? Hindi po ba tayo napapagod? Hindi po ba natin tinotolerate ang mga wicked men na mga nagpapanggap na mga apostol o lingkod ng Panginoon, ngunit ito pala yung mga bulaan? Tayo po ba ay nagpe-persevere na mayroong deeds and hard work para sa Panginoon? Nagle-labor po ba tayo? Kung dito pa lang po sa mga panlabas po na gawain ito, ay mahirap na po itong gawin ito mga kapatid. Mahirap na po itong maging pamantayan. How much more dito po sa sinabi ng Panginoon na kasunod. Nasabi po ng Panginoon sa verse 4, yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Meron akong isang bagay na hindi nagugustuhan sa inyo. That you have lost your first love. You have forsaken your first love. Kinalimutan nyo yung inyong first love na dapat ay ang Panginoon. Tignan nyo po mga kapatid, outwardly ang sisigasig, outwardly ang sisipag, outwardly
Talagang they are courageous for the name of the Lord, hindi napapagod. Matatapang po sila pagdating po sa talagang katuwiran. Pero pagdating naman po sa panloob mga kapatid, ay kanilang pinabayaan ang pag-ibig nila sa kanilang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, I have one thing, or I have this thing, I have hold this thing against you, sabi ng Panginoon. Meron akong isang bagay na ayaw sa inyo. You have forsaken your first love. Tignan niyo po mga kapatid, hindi po sapat pala yung ating pong mga ginagawa lang. Hindi po pala basihan yung ating mga ginagawa lang na paglilingkod or physically na ginagawa sa Panginoon. Pero masasabi ba ng Panginoon sa atin na you have forsaken your first love? Napakahalaga po mga kapatid na ipapakita po natin yung mga, o nagagawa po natin yung mga gantong bagay. It's not because for any other reason but for our love for God. Dapat po dahil po sa ating pag-ibig sa Panginoon. I-check po natin ating sarili. Kung bakit po ba natin ito ginagawa? Yung mga bagay po na pwede pa natin gawin sa Panginoon. Dahil po ba ito sa Panginoon? Dahil po ba ito sa ibang tao? Dahil po ba ito sa ating mga posisyon o titulo o ministry? O dahil po ba ito sa ating pag-ibig sa Panginoon? Kaya sabi ng Panginoon, nakikita ko yung mga ginagawa ninyo. Isang ehemplo na sila, mga kapatid. Isang modelo na sila. Isa na silang pinahahangaan. Isang ganap na po yung kanilang mga katangian. Pero meron po isang bagay na ayaw ang Panginoon sa kanila. Na kanilang napabayaan ang pag-ibig. Ang first love nila sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi po sapat na we are, sabi natin, busy physically. We are doing a lot of things. But how is our love personally with the Lord? Kamusta yung ating intimate na relasyon sa Panginoon? Kamusta yung ating pakikipag-liig sa Panginoon? Do we have that kind ng intimate relationship sa Panginoon pa rin? Na we're excited to meet the Lord. Tayo po ay nauuhaw sa Kanyang mga salita. Ito po, it's about our secret time. It's about our secret life. It's about our personal time na walang ibang nakakakita kundi ang Panginoon. Lahat ng sinabi po ng Panginoon sa church na po in Ephesus ay puro mga panlabas po. External na paglilingkod. External na love sa Kanya. Pero paano naman po yung ating pong personal or yung panloob na pag-ibig natin sa Panginoon. Ngayon po ay tignan po natin yung isa pong buhay ng man of God na nabuhay sa lumang tipan. Parang isang character study po tayo na naging bunga po ng aking Bible reading na nakita ko po yung kanyang buhay. Alam ko, kilalang niyo po ito, si Haring Solomon, na sa lahat po ng kanyang mga achievements, sa lahat po ng kanyang nagawa, sa lahat po ng meron siya, even yung kanyang position, yung kanyang power, ay masasabi po siguro natin kung tayo po ay nasa kanyang katayuan, na tayo po ay nasa kanyang kalagayan noon, nasa kanyang position, ay masasabi natin na hindi na po natin makakalimutan ang Panginoon. Hindi na po siguro mawawala yung ating pag-ibig sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtalikod sa Kanya, sa pamamagitan ng pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. Dahil po sa lahat po ng Kanya pong mga nakamtan. Tignan po muna natin saglit kung ano po ba yung mga naging achievements o sino po ba si Haring Solomon. Tignan po natin ito sa 1 Kings chapter 10, verse 23 to 24. Tignan po natin. King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. Grabe po, ano? Kung titignan po natin si Haring Solomon ay siya ang
masasabi natin na pinakamayaman, greater, at King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. The whole world sought audience with Solomon to hear the wisdom God had put in his heart. Grabe po, sa makikita po natin na verses na to na pinapakita na si Solomon ay talagang higit sa iba pang mga hari na namuhay ng panahon po niya. Higit po siya pagdating sa kayamanan at sa karunungan. He was greater pagdating po sa riches and wisdom compared sa mga ibang hari na namuhay ng panahon po niya. At sabi po dito, ang mga tao po, ang buong mundo, the whole world, talagang nagbibigay po ng oras upang siya ay mapakinggan yung wisdom na binibigay po sa kanya ng Diyos. Talagang sila po ay parang nagiging isang audience ni Solomon. Talagang pinapakinggan po nila yung binibigay po niyang mga mensahe dahil yung mga words of wisdom po niya na galing po sa ating Panginoon. Ganun po siya. Karunong, ganyan po siya na talagang mayaman dahil po ito sa Panginoon sa kanyang buhay. Pangalawa po ay tingnan po natin sa 1 Kings din po, chapter 4, 29 to 34. God gave Solomon wisdom and very great insight and a breadth of understanding as measureless as the sand on the seashore. Solomon's wisdom was greater than the wisdom of all the men of the East and greater than all the wisdom of Egypt. He was wiser than any other man, including Ethan, the Israelite, wiser than Heman, Calcol, and Darda, the sons of Mahol, and his fame spread to all the surrounding nations. He spoke 3,000 proverbs, and his songs numbered 1,005. He described plant life from the cedar of Lebanon to the hyssop that grows out of the walls. He also taught about animals and birds, reptiles and fish. Men of all nations came to listen to Solomon's wisdom, sent by all the kings of the world who had heard of his wisdom. Talagang grabe po ang karunungan binigay po ng Diyos kay Haring Solomon. Marami po itong mga verses po na makikita po natin kung paano po niya ginamit yung karunungan na binigay sa kanya ng Panginoon to execute justice and righteousness from what is right and what is wrong. Ganun po siya ibinilis ng Panginoon. At makikita po natin dito sa mga verses na to na talagang si Solomon po ay mayroon pong ganong kakaibang karunungan, kakaibang kalaman na talagang sabi nga po as measureless as the sand on the seashore. Ganun po. Hindi po talaga may kukumpara, hindi po masusukat kung gano'n po karami ang buhangin sa dagat, sa tabi ng dagat, ay ganun po. Talagang hindi po masusukat yung lawapak ng karunungan na binigay po ng Diyos kay Haring Solomon. Talagang sabi din po dito, he spoke 3,000 proverbs and 1,005 songs. Talagang kaya nga po naisulat niya yung kawikaan at awit ni Solomon ay dahil po ito sa mga karunungan na binigay din sa kanyang Panginoon. And one thing na nakita ko po dito ay talagang yung kanyang fame, yung pagiging sikat na talaga sa mga karatig nilang bansa ay talagang naging sikat si Solomon. At para siyang naging science teacher pa na kaya niyang ipaliwanag, kaya niyang magturo even about sa animals, even about sa mga trees, sa mga plants. Ganun po siya katalino. At sabi nga po dito, men of all nations na pinapadala ng mga hari came to listen to Solomon's wisdom, sent by all the kings of the world who had heard of his wisdom. Talagang pinapupunta po ng mga hari ng iba't ibang bansa ang mga tao
dahil sa napakinggan ng mga hari ito na karunungan ni Solomon, nagpapadala sila ng mga representative, nagpapadala sila ng mga tao upang makinig kay Solomon. Ganun po siya katalino. Ganun po siya pinagpala ng Diyos pagdating po sa kayamanan at sa karunungan at sa lahat ng bagay. Makikita po natin na talagang Solomon has riches, has wisdom, talagang at the same time pa, sabi po dito, the Lord appeared to him twice. 2 beses po, nagpakita po sa kanya ang Panginoon. Doon pa lang po, na talagang nag-appear po sa kanya ang Panginoon, ay isa na pong napakalaking blessing po sa buhay po niya. And he became the king of Israel. Siya yung nagruhul sa bansa po ng Israel. Meron siyang ganung power. Yung mga batas niya, ang kanyang ini-implement na nasusunod po sa kanilang nation. So, ganun po si Solomon. At masasabi ko nga po, kung tayo po siguro nasa ganung katayuan sa panahon natin ngayon, masasabi niyo po ba na makakalimutan niyo pa ang Panginoon? Pero yun nga po nagpapatunay ng mga bagay na to, mga bagay na temporary, bagay sa mundong ito, ay pwede tayong ilayo sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kagaya po nangyari kay Solomon. Tignan po natin saglit yung kanya rin pong relationship kay Lord. Sa 1 Kings chapter 3 verse 3, Solomon showed his love for the Lord by walking according to the statutes of his father David. Talagang mahal ni Solomon ang Diyos. Noon, talagang pinapakita po niya yung pag-ibig niya sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa yapak ng kanyang tatay, si David. Alam naman po natin na si David ay tinawag ng Panginoon na a man after his own heart. A man after God's own heart. Bakit? Kasi sabi nga po, he will do everything I command. Ipag gagawin niya ang lahat ng pinuutos, kaya tinawag siya na a man after God's own heart. Nababasa po natin yung saglit sa Acts chapter 13. Acts 13 verse 22. After removing Saul, he made David their king. He testified concerning him. Ito po, ang Panginoon po ito. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Bakit? He will do everything I want him to do. Kaya siya tinawag na a man after God's own heart because he will do everything I want him to do, sabi ng Panginoon. At ganun po pinakita ni Solomon yung kanyang pag-ibig sa Diyos by walking according to the statutes of his father David. Yung mga binigay po na panuntunan o tuntunin ng kanya pong ama na si David ay yung kanya pong ginawa. Except nga rin po sa pag-offer ng mga sacrifices sa high places na ginawa po ni Solomon. So marami po tayong verses na mababasa pa. At marami pa rin po mga achievements na ginawa si Solomon. Even yung pagpapagawa ng temple. Yung temple of God in Jerusalem. Sa kanya po yung pinagawa ng Diyos. Sa kanya po specific yung binigay ng Panginoon, yung mga instructions kung paano po niya ito gagawin. At ganun po, i-develop ni Solomon. Pinagawa yung temple of God in Jerusalem. So, grabe po ang kanya po mga achievements. Grabe po ang kanya mga naranasan. Talagang kung tayo po makakaranas ito, hindi na po natin siguro makakalimutan ng Panginoon. Yung fame na meron siya, yung riches, yung wisdom, yung kanyang power, nag-appear pa sa kanya si Lord 2 times, sa kanya pinagawa ang templo ni Lord sa Jerusalem. Pero one thing na nawala sa kanya kung bakit po niya nagawa yung mga bagay na karumal-dumal sa Panginoon, it is because nawala yung kanyang pag-ibig sa Panginoon. Sabi po dito pa sa 1 Kings po ay chapter 10 verse 1, nung may dumalaw po sa kanya na isang queen
Queen of Sheba upang yung nababalitaan po niya about Solomon ay matest po niya kung totoo po ba yung mga sinasabi na karunungan na meron sa Solomon. In 1 Kings chapter 10 verse 1, when the Queen of Sheba heard about the fame of Solomon and his relation to the name of the Lord, she came to test him with hard questions. Narinig po niya yung kasikatan ni Solomon and his relation to the Lord. Nakikita pa natin, naayos po ang kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya gusto po siyang i-test with hard questions ng Queen of Sheba at nakita po natin yung sinagot po ito ni Solomon, walang mahirap sa kanya. At nagulat po yung Queen of Sheba na yung mga nai-report sa kanya ay wala pa sa kalahati ng mga sinabi sa kanya ni Solomon. Kaya pinadalhan po siya ng maraming regalo ng Queen of Sheba. Marami po ang bagay ang naranasan po ni King Solomon. Doon pa lang po, siya yung naging King of Israel, siya yung nagpagawa ng templo ni God, siya yung naging nakausap ng Diyos o nag-appeared sa kanya 2 times. Masasabi natin yung talagang blessed na blessed po ang buhay ni Solomon. Pero ito po yung kanyang naging downfall. Sa 1 Kings chapter 11 verse 1, King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, "You must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods." Nevertheless, Solomon held fast to them in love. Ito po yung naging downfall o problema ni Solomon. Nung una, talagang maayos yung kanyang relasyon sa Panginoon. Pinapakita niya yung pag-ibig niya sa Diyos. Pero, one thing na nawala sa kanya is natangay yung kanyang pag-ibig because mas minahal niya yung ibang mga babae kumpara doon sa anak ni Pharaoh, ang kanya pong naging asawa. Na ito mga ibang babae po na kanyang minahal, ay ito po yung mga babae na galing po sa bansa o lahi ng mga kaaway ng Diyos. Yung sinasabi po ng Panginoon, you must not intermarry with them because tuturuan kayo niya na sumamba sa ibang mga Diyos. Ngunit sabi nga po, nevertheless, Solomon held fast to them in love. Talagang mas na-inlove pa si Solomon doon sa mga babaeng yun kumpara po sa ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, totoo yung sabi po niya sa John chapter 14 verse 15, "If you love me, you will obey what I command." Ang pag-ibig po sa Diyos ay hindi po sa pamamagitan ng ating mga salita. Hindi po sa pamamagitan ng ating mga sinasabi lang. Kung hindi po ito'y sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Panginoon. Wala po akong ibang makitang verses sa Bible kung paano natin mapapakita ang pag-ibig natin sa Diyos kung hindi sa pagsunod sa Kanyang utos. Kaya nga po, ang Panginoon ay nakatingin kung ating nga pong pag-ibig sa kapwa. Sabi nga po ni John the Beloved sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 verse 18 na kung paano natin mapapakita yung pag-ibig natin sa ating mga kapatid na kung mayroon tayong material possessions at nakita natin na in need yung isang tao ay ating pong tulungan sapagkat sabi nga po ay our love must not be yung love natin, sabi nga po ni John the Beloved na let us not love with words or mouth but with actions and truth. Na kinakailangan ng ating pag-ibig sa kapwa po ay hindi po sa pamamagitan na ng ating sinasabi o lumalabas sa ating bibig, kundi sa pamamagitan ng ating ginagawa with actions and truth. Yung totoo. Yung totoong pagmamahal na may kasamang actions. How much more sa ating Diyos? At ito po yung naging problema po ni Haring Solomon na yung mga babae po na kanyang minahal
ay yung mga babae pa na talagang mga kaaway ng Diyos. Ito yung mga babae na galit ng Diyos sapagkat ito po ay mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na meron siyang direct command now, do not intermarry with them. Sinabi niya sa mga Israelita. Ngunit, mas minahal pa ito ni Solomon. At yun po nagsimula yung kanyang pagbagsak. Nung lumayo ang kanyang puso sa ating Diyos at nagpagawa pa siya ng mga Diyos-Diyosan na maraming Diyos-Diyosan siyang pinagawa dahil po sa pag-ibig niya sa mga babae. Kaya mga kapatid, dito ko po masasabi na talaga ang ating pag-ibig po sa Panginoon ay pagsunod sa kanyang utos. Kaya hindi po ito sa pamamagitan lang ng ating labi, ating mga sinasabi, hindi ating pong ginagawa sa Panginoon. Kaya po, kung sa ating pong pag-aaral kanina, ay nabasa po natin yung sinabi ng Panginoon, I hold this thing against you. Sabi po niya sa church in Ephesus, you have forsaken your first love. I-check po natin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay nagmamahal pa rin po sa ating Panginoon. Na hindi po tayo nalalamig sa ating pag-ibig sa ating Panginoon. Yun po yung napakahalaga po natin gawin ngayon. Yun po yung naging napakahalaga natin i-check yung ating sarili sa panahon natin ngayon. The things that we need in these times or in these last days, ay una-una po is yung ating pag-ibig sa ating Panginoon. Na kung babasahin nga po natin mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 16 verse 22, mas mabigat po ang pangangaral po ni Apostol Pablo. Sabi po niya, if anyone does not love the Lord, a curse be on him. Come, O Lord. Grabe po ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Kung sino man ang hindi nagmamahal sa Panginoon, ay pakasumpain siya. Dumating ka nawa, Panginoon. Ganun po ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Kaya po, mga kapatid, ito po yung ating pong pinag-aralan sa ngayon, na message po ng Panginoon sa akin as I read the life of Solomon. Nakikita po naman natin sa pagbabasa po natin ng Biblia na talagang ang pag-ibig nga po natin sa ating Panginoon ay isa sa pinakamahalaga. Sabi rin po ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 3 verse 4 na there will be terrible times in these last days. Basahin po natin, but mark this, sabi po ni Apostle Pablo, but mark this, there will be terrible times in these last days. Ito po yung mga iba't ibang klase ng tao sa panahon po natin in these last days. At sa verse 4, isa po sa nababasa natin ay yung sinabi po ng Panginoon na lovers of pleasure rather than lovers of God. Na meron po talaga mga tao na mas magmamahal sa mga pleasure. Na masasabi ko po, kagaya po ng naranasan po ni Haring Solomon, rather than lovers of God. Mas minahal niya yung mga pleasure, yung mga magiging pakinabang sa kanya, yung kanyang mga desire, rather than lovers of God. Kaya po mga kapatid, kung i-check ating pag-ibig sa Panginoon at ating pong pagsumikapan, ang muli po ay ang Panginoon po ang ating maging first love. Sa Kanya po talaga tayo umibig sa pamamagitan ng ating mga secret life or quiet life na walang ibang nakakita, hindi ang ating Panginoon. Nakakita po natin yan na ginawa po yan ng Panginoon sa Kanyang buhay. Meron din siyang private life with the Father. Lagi po natin alalahanin yung pamantayan po ng Panginoon sa church in Ephesus. They were hard worker. Meron sila mga deeds, meron sila mga perseverance. At sila po ay talagang hindi nagtotolerate ng wicked men. Hindi sila nadadaya, nadideceive. Talagang nag-i-endure sila ng hardships para sa pangalan ng Panginoon. Hindi nang hihinawa.
ngunit ang nawala sa kanila is yung first love. Ito po ay isang malaking impact sa akin na ang Panginoon ang dapat pa rin natin maging first love. Our motive is more important to God than our actions. Yun lamang po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na binigay niyo po sa amin. Tunay po na inyo pong salita na ibibigay sa amin ng liwanag, ng tuturo po sa amin ang katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong mensahe. Holy Spirit, ikaw nga po ang patuloy na paalala sa amin at ang pag-ibig po namin sa inyo po, Panginoon, patuloy po namin na nabigyan ng priority, Panginoon, sa amin po mga secret life, private life, ay doon po namin mas maipakita yung pag-ibig po namin sa inyo. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami sa last days na ito, sa mga araw na ito, ang aming pong relasyon sa Panginoon, sa inyo, Panginoon, ay hindi po malamig, kagaya po nangyari kay Solomon. Lagi po namin maalala na sundin ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Dahil yun po, sabi niyo po, ang tunay na pag-ibig po sa inyo. Salamat po, Panginoon. At ito po ang aming sama-sama nila. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan niyo po, Panginoon Jesucristo.